Actually, nag-start ako maglaro sa high school eh. Kasi yung PE subject namin, ginawang specialized. So, mamimili ka kung anong gusto mong sports na magiging PE mo. So, simula first year, ginusto ko yung volleyball kasi walang basketball sa school namin. So, It's either taekwondo, dance sport, badminton, volleyball, ano ba yung mga ibang parang softball ata, parang gano'n. So, ang nagustuhan ko doon yung volleyball. So, simula first year hanggang fourth year, yun yung PE ko. So, ang last subject namin lagi, PE. So, lahat ng mga estudyante talaga naglalaro kada hapon bago uwi. Tapos doon na yung skills ko sa paglalaro ng volleyball. Ayun. So, sineryoso mo na siya? Naging kasi uso sa probinsya yung mga school meet, yung pipiliin hanggang sa makarating sa palarong pambansa. Magre-represent ng lugar. Magre-represent ng school. So, yung school namin, nagbumubuo lang ng team para makisali lang. Pero dahil hindi ganun ka sikat yung school sa sports, may time na pinipili ako nung kalaban na coach. Kasi pag nanalo ka na coach, nanalo yung team mo dun sa school namin, pwede kang kumuha, umugot, para bumuo naman ng next na lalaban sa mas malakas na division. So, hanggang sa umabot sa regional, isa ako sa mga napili dun sa school namin na mag-represent ng palarong pambansa. Anong school pala ito? Abulug School of Fisheries. Saan? Abulug School of Fisheries sa Cagayan. So, science high school siya pero more on talaga siya sa academics. Oo, not sports. Non-sport talaga. Oo. Kaya walang basketball. Wala masyadong basketball. Walang basketball, wala masyadong ginagawang PE lang talaga. Kumbaga, laruan lang. Oo, walang sponsor. Wala kang special treatment dahil naglalaro ka ng sport. So, ang coach ko doon, mga teacher lang din. So, by the book din yung pagturo nila. Hanggang sa natuto lang. Hindi, ibig sabihin matalino kang estudyante nung high school. Kumbaga parang... Hindi naman sa pag-ano, pero nasa section A naman. Ayan, di ba? So, anong plano mo nun? Nung high school ka? Anong kurso, trabaho? Actually, nung nagkaroon lang ako ng idea na magpunta ng Manila nung last day ko sa palarong pambansa. Kasi si Coach Bert Flores ng FEU, nag-i-scout, naghahanap ng player daw na malaki. Pang volleyball, pang basketball? Siyang sports director ata ng FEU dati, so kahit anong sports siguro. Pwede. Dahil malaki ako nung time na yun. Nasa 6'5" na yata ako nung time na yun, mga 15 years old. Ang laki. Oo so, nga. sabi niya, baka gusto mong magpunta ng Manila. Binigyan niya ng calling card. So, nung pag-uwi ko sa Cagayan, kasi sa Palawan yung palarong pambansa, grab ko kaya yung opportunity na ito. Tapos nung sabi ko sa nanay ko, Ma, baka pwede ako magpunta ng Manila. Kasi may offer na binigay. Baka gusto ko daw maging player. Libre scholarship, libre lahat, sabi. Tignan natin kung kakayanin, sabi nga. Kasi nung time na yun, panggastos. Yung gastos nga. Tatlo kami magkakapatid. Lahat nag-aaral. So, sabi mo, hindi kakayanin. Pero, kung i-try mo. Yun, doon nagsimula. Binenta ko yung naani na palay. Para i-try lang. Sabi ko, mga isang linggo lang. Punta ka ng Manila, mga 2K lang ang budget. Baon. 2,000, no? Sa palaran, no? Sa palaran talaga. Pagdating ko ng Manila, 1,500 na lang yung pera ko kasi pamasahe. Mura pa pamasahe. Bawas agad. So bago maubos yung 2K na yon, nakapag-try out na ako sa FEU. Pero as volleyball. May chance naman sana na makapasok. Pero nakita ko yung mga player ng basketball na parang sikat na sikat. Like time ni na yun Nakawali. Yun yung time ng Gilas ata. Yung first Gilas. So, Gilas 1. Nainganyo ako. Sabi ko, pwede ba ako mag-try out sa basketball? Dahil 15 years old lang ako. Sabi na, sa high school ka try out.
Kasi yung age mo, pwede pa sa high school eh. Pero graduate ka na ng high school Graduate na ako ng high school. So, trinay ko, nag-try out ako sa pero wala akong skill sa basketball pa nun eh. Mataas ako tumalon. Rebound. Dahil player ako ng volleyball. Rebound, putback, gano'n. Tapos, doon na nagsimula. Nag-enjoy ako maglaro ng basketball. Tapos, umalis ako ng FEU kasi enrollment na. Wala pa akong scholarship na nakuha. Hindi pa ako wala pang offer. Wala pa eh. So, yung time na yun, naglalakad-lakad ako sa may Picasal, sa may TIP, Manila. Familiar kayo? May nakakita lang na guard sa akin, naglalakad, kasi papunta ako sa Manila. Boy, sabi niya, laki mo naglalaro ka ba? Oo, volleyball. Tapos pinapasok niya ako sa... Kahit walang ID, no? Pinapasok ka ng guard. Pinapasok, kasi Sunday yun eh. Sunday yun eh. Hello. Pasok ka, may ID ka? Ay, sorry, wala. Oo nga. Ganun. Pero pinapasok ka niya. Pinapasok ako kasi nandun daw yung coach ng basketball. Revamp yung team nila. Kailangan ng bagong player. Gusto mong mag-basketball, sabi. Pumasok lang ako kasi gusto ko talagang mag-basketball. Time na yun lang. Nagtanong yung coach. Saan ka naglalaro? Anong posisyon ang alam mo? Hindi talaga ako basketball player eh. Sabi ko, volleyball talaga ako. Sabi niya, wala daw volleyball doon. Nagtanong siya ng mga gusto kong course, gusto kong kunin na course. Kasi nga magka-college ka na. Oo, magka-college na ako. Tapos, pinakyat ako sa court. Kala ko anong gagawin. Sabi niya, talunin mo nga yung ring. Inangat pa nga yung ring eh, kasi nakababa kasi. Tapos na. Sunday. Walang abutin mo nga yung ring, sabi. May bola doon. Dinakdak ginawa mo. ko. Inabot ko yung ring yung pagkakuha lang. Tapos dinak mo na. Sabi niya, tumakbo ka nga. Sabi niya, patakbo daw sa court. Tinatakbo ako. Mabili. Kondisyon ako na kasi nagka-try ako ng volleyball. Bilis ng takbo mo. Bilis. Alam ni Kuya yan. Tapos nung kinabukasan, sabi niya, balik ka bukas kasi linggo ngayon, wala yung mga may-ari. Kinabukasan, pagbalik ko, naka-enroll na ako. Kaya pala kinuha lahat ng mga details ko, kung anong gusto kong Ang linagay ko kasing unang choice ko, engineering. Kasi yun talaga yung gusto kong CE talaga, civil. Tapos ang second ko, IT. Pagbalik ko kinabukasan, may registration form na ako. Sabi ko, dito na ako. Saan to TIP? TIP Manila. TIP Manila. So, nag-stay ako doon ng 2 years. Kamusta ng training? Okay naman. Medyo mapasensya naman sila sa akin kasi alam nila na wala akong skills. Panay turo talaga. Tapos may time na sa kagustuhan ko pa talaga matuto. Di ako pumapasok. Hindi talaga ako pumapasok. Practice ka. May time na hindi ako pumapasok tapos pinapagalitan ako kasi nasa dorm ako. It's either nasa dorm ako nagpapahinga na or nasa court ako naglalaro. Nagpa-practice mag-isa kasi open yung gym. So yun, nung second year ko na-offeran ako ng tryout sa national team. Yung para sa Siaba, yung under 18. Okay. So, nung time na yun, nag-tryout ako. Hindi ako umuwi ng probinsya kasi ang tryout yata noong January 2. Hindi ka umuwi? Hindi ako umuwi para makapag-tryout doon. Kasi wala rin akong pamasahe pa uwi. Sabi ko, dito muna ako, try ko lang yun. Ang hindi ko alam, yung time pala na yun, para dun sa mga invited lang. So, parang, pa yun, yung hindi pa talaga dapat yun yung time na tryout ng close door pa. Mga in-invite lang. Mga in-invite lang pala. Pero pinapasok ka? Dahil malaki ako, kailangan nila ng big man. Pinapasok ako. Kumbaga ako yung parang isa sa mga... Tingnan natin to. Tingnan natin. Tapos nung napasama naman sa top 40, mga gano'n. Unti-unti. Nung time na yon medyo nalaman ng school na so naglaylo ako. Nalaman ng TIP? Hindi ako nagpaalam eh. Hindi ako nagpaalam. So, hindi ako nagpupunta ng practice pero nakasama na ako sa top 40 daw. 100 yun eh, lahat. Bali 101 kasi hindi ako yung isa sa mga Tapos yun, inaanap daw ako kasi konti lang yung malalaki eh. Oo nga. Kami lang nila Escoto ata. Escoto saka si Napes ang malalaki nun. So,
tumawag sa school yung ano ng Gilas. Bakit di Batang Gilas. Hindi nila alam na nag-try out ako. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.